Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems, o galing uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home, uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Ang oras sa Bantay Radio, alas 12:06. Mga galamayong udto, kumusta? Welcome sa Lain Sab nga higayon o lain sang episode sa atong programa Ang Balaod ug ang Katawhan. Adlaw na sad nga Lunes, unang adlaw sa ating trabaho nining semana, pitsa 15 na sa buwan sa Hunyo tuig 2026. Sa naandan kauban ninyo nining maong programa Ang Balaod ug ang Katawhan, kami ang inyong mga alagad. Ako si June Carillo. Kauban ako mga igala, natural ang atong abogado sa kahanginan nga sa kanunay maghatag ka na to og lamdag o giya unsa may niya sa mga balaod, labi na ni mga balaod nga mo affect sa labing iyano nga mga lungsurano nato. Niya nga akong kauban. Ako sab ang inyong abogado sa kahanginan. Ako si Attorney Miko Sanchez Zabaliero. So kami duha si Atty. Miko mo makiguban kaninyo sa musod nga usa ka oras maghisgot ta may tungod sa mga balaod. But before that, akong ipahinomdom ninyo nga kini inyong nabati o niabot ni sa inyong tagsa-tagsa kanahimutangan ron, naaba mo sa balay, naaba mo sa inyong mga sakyanan, sa inyong opisina, inyong mga tindahan o lugar nga naa ang inyong mga negosyo. Kini pinaagi sa kombinasyon sa social media o sa traditional media. Ang social media mao ang atong Facebook live streaming, pinagi sa Bantay Radio Cebu, o ingon man inyo sad ning ma-access pinagi sa YouTube, atong YouTube channel sa Maragyapungan Bantay Radio Cebu, ug mabati sad ni pinagi sa mga radio stations 95 ko 98.1 DYPS BT Radio Tuburan nga bag-ulan nagsaulog sa ilang tinuig ng piyesta, o 95.3 DYAJ One Heart Radio Sambuan Southern Cebu. So muna mga igala, atong isgutan ning mga kuan Attorney Miko kining bahin sa kanang gitawag og estafa ba. Nakahisgot naman tag estafa sa unang akong nahinumduman kanang doon na gini element of fraud. Unya naapoy mahilambigit ni ini nga phrase kanang giingon nga why na prisos utang. Dili ko no mo prisos utang sa tupa mahimo bang sige lang tag pangutang di ay. Unya dili tambayad kay wa may na prisos utang. Kini uguban pa mo atong hisgutan karon. Pero naa may small claims unsa man ni siya Attorney Mix. Pasabta kunok ug ang atong mga tigpaminaw mahitungod ining small claims.
So kuan sa ni Sir Jun no, kay kani manggong agi aning daghantag madunggan no, or daghantag matabangan nga mga kabantay nga murag dunay nagduda nga nabiktima sila og estafa, nga nabiktima sila og mga scam no. Unya kaning uban-uban pa. So kanang natural sad kay siguro ning circumstance Sir Jun, kay murag kita tanan makakuan siguro nga kanang sir pautangan na lang mi sir kanang mga In ingana one nga time, ako ginon, in one time or another, ako'y nangutang, sa panahon ako'y nagpautang. So, pero ginagmay lang kay pila raman ning ato. Ang atong capacity to pay, gamay raman sad. Unya ang atong capacity to lend, gamay rapon. Gamay sad. Oh. So, mo sad na ang challenge kay usahay man gud naiuban sa ato mga kaigsuonan nga murag nadala sa kaning utang no, kanang quick cash so to speak. So ang mahitabo man gud na Sir Jun kay let's look at it on a human perspective before we look at the legal side. Okay. Kaya ang kani magong kasagaran sa uban no, maandad na lang siguro nga unya lang kumubayad kay pasensyoso man tong tawhana. No? Maabusaran hinuon. Dili man kay istrikto. Okay ra man to siya. Sunod semana na lang hantod mausang tuig na lang no. So lisod sa da siya nga kahimtang. So there are multiple kanang lending practices manggod nga angay natong tan-awon sad niya. Kanisang siguro nga accessible na kay ang atong mga loans no. Kanang dali ra kayo nga makapangutang, makapangkuhit lang ta uy pautang nga mibi. Human dili day bayran. Kwarta lang ba ang mahimong mahuwaman o niya dili bayran o niya ma-estafa ka? O how about ka nang sa mga sari-sari store diha sa atong mga local communities? Dunay mangutang og dilata, mangutag bugas, mangutag noodles, mangutang og load. Unya, dako na siya utang. I mean, dako, mga abot ng tingali og kapiglibo o 2,000. Gamay ra ba yan nagpuhunan po ng mga sari-sari store? Nagdili gid siya mo bayad. May estafa ba na o dili? Depende na, no, depende na. So, ang kani magong moingon gani tag estafa, dili lang ni siya ingon nga kwarta atong pasabot, no? Dili lang ingon nga igo lang kwarta nga. Say for example, 100,000 para sayon lang imat. Sige. No, 100,000 ang gipang loan aning tawhana. Pero kung pananglitan sad gani 100,000 worth sa dilata. Murag kuyaw sad na grocery store sa siguro no. 100,000 worth sa dilata. Ang naamang gud sa tong provision Sir Jun, money or property. No? Kung maingon tag money or property, apil ana ang mga dilata. Okay. So example sa labi na sa itong mga kabantay nga sari-sari store owners, kanang murag dugay-dugay na jud ang bayad ba? Kanang ilang notebook puno na listas utang. Unya naagyoy mangutang nga mubayad gyud no. Dama jud na. Panlitan. Kasagaran mangutang kaning siniman na ang sweldo Attorney Miko no. Construction worker or kanang kada Sabado mukubra sila sa ilang sweldo. Unya panahon kanang pahuway Domingo inikalunis balik na sa trabaho. Apan inigbalik nila sa trabaho bili na tong tanan nilang nahibilin nga kwarta sa ilang pamilya. Unya igo na lang pamliti ang ilang dala pananglitan tuas probinsya diri sa syudad. Diri sila nagtrabaho. So wa na sila kwarta anang Lunes, Martes, mo CA na sila ini ka Miyerkules. Yes. Mo cash advance na. Mo nang gamay na lang po sila makubra ini ka Sabado. Sila makubra. But anyway, nagsalig sila. Wa magsalig sa sweldo, nagsalig sa utang. Nangutang dito sa tindahan, na uban mo bayad yun religiously. Bayad aron makausab. Nampoy uban mo yun, bahalag dili na ko kausab nimo ato na pagkusla yung tindahan mangutang mga maro ba? So, ipakampakang na lang. Ipakampakang unya. Kanang ana na lang taon kadungog sige kung kakita ana na lang taon sa Facebook sila maningil. Uy, mauwaw taon mo bagaa sa dinyog naong gikaon baya na ninyo. Inyo baya nang gikaon ang sardinas, ang mga corn beef niya, ang bugas. Inyo nagikaon niya dili ninyo bayran gahit yung kaayo mo. Naigingong impaso na lang sa away. Mao sad na ang complications kay labi na mga inganang ka sitwasyon Sir Jun. Normally mga neighbors na no. Neighbors yun. Nga nara sa kuan niya magkagubot hinuon ang lugar ang barangay no, mag-issue noon sila. So unsa man dili na pud wa tingali kaso sa estafa nga niabot sa husgado nga tungod ani.
Barangay rana. Wa ta kabaw Sir Jun kay depende man na siya, but in so far gani ato lang yung timanan ha, basta mo ingon gani tag estafa Sir Jun, na jud nay element of deceit, no? Fraud. Fraud. So Pagpangilad. pagpangilad. So kung buto naon kung nay element of fraud, kanang the moment nga mangutang sila, pagkautang nila, naadjud silang huna-huna nga adi ko ni bayran, oy wa ko'y purpose sa pagbayad ani, no? Ako ra ning taguon ang kaning kwarta. The moment ma-prove gani na Sir Jun, liable sila sa estafa regardless of the amount. Sa una ko no, attorney, pa istorya na to, no? Kay ato gining i-down to earth gid atong discussion aron masabtan sa labing yano, makarelate ang labing yano nga mga lungsuranon ining atong discussion. Kini nga sa unang panahon honorable kuno kaayo ang mga tao. Then pagkadaghan na ng anak, ng apo, hantod nga kita na unya bag-o na nga generation nagkadaghan na kuno ang mga salbahis. Di na mauwaw. Baga nagnaong sa una makautang gani murag dili siya katug Sakit sa loob, no? di siya kabayad, no? Pero karon mura naman lang og kana kung naay mo ingon ang kuyawan kuno nila inig chat or inig text kanang moingon dugay na kayong way contact unya moingon nga kumusta. Kay ang sunod kuno ana niyon nga Bayring utang. dili kumusta. Yan pwede ko manghuam nimo. Mao lagi. Mo na nga ako do na gani dugay na kayong wa mo contact nako. Unya mo kalit og text pila na katuig unya mo kalit og text nga moingon nga kumusta. Ang akong reply ana ako ingnon unya na lang ko kumusta inig sweldo nako. Kay wa ko'y kwarta ron. Sakto sad, no? Para mahunong. So, nganong kali, all of a sudden, nangumusta ka nga, nangumusta na ko for the past several years. So, mao na, makabantay na ta mga ayay, unsa maga, klaro na kayong tuyo ini. Anyway, mo na, manghuam siya, pero kanang giingong huam, in relation sa imong giingong way huna-huna nga mubayad, kay kana ko kunong muingong pautang ako or pahuwam ako, pakyut na sa giingong tagae ko. Pakyut na lang na kay murag lain bulgar mo kuno kayo yun nga. Tagae ko bi, ngayon nga pahuwam ako bi. Anyway, deep in his mind or in her mind dili bitaw kong bayad. So pero kana magong pag-prove pud og deceit, kinahanglang i-prove mangguna dito sa husgado. Lisod pud na. Kay mahimo magsiyo gawna-hunam yung kung bayad ato pero tungod lang gyud sa Kalisod lang ko. Pero nanay ko Sir Jun kay kani manggong deceit, no? Kasagaran mo nay tubag nga lisuda i-prove ang deceit. Uy nga na ang sitwasyon, no? Pero na maguna siya circumstance, say for example, ni send na ka og demand letter. Formal man yun ang demand letter. Kana mga kabantay, kailangan yun ta mo send og demand letter ha, nga formal. Formal gyud dili kay isinggit-singgit lang nimo diha sa mga silingan. So sa Facebook ba, unsa? So it has to be a formal demand letter. Demand letter. I-send nimo sa formal demand letter, nakit-an day nimo nga nagbalhin-balhin og balay. Wa na ni balik sa balay kay niadto na balik sa probinsya. Likay na. Inig-file nimo ana sa kaso, the fact nga ni evade ni siya payment or nagtago-tago so to speak, no? Kasagaran sa akong makit-an jud nga kaso, daghan og hilig magtago-taguan, no? Flight is a sign of guilt. Flight is a sign of guilt. Okay. So magtago-tago gani ni sila if it can be proven that they have received and have known the contents of such letter. Unya nagtago-tago na sila, ang balaod mo presume na kanang kuan din ni siya, kanang wa din ni siya intention sa pagbayad og tarong sa utang. Ang akong kaila kuan ka ito. Progressive na ka itong style, dili na mo tago. Kung panalitan nakautang siya nimo. Unya magkita mo, mag-abot, muduol siya. Imong panilngan ngayon nga may ragyod nga nag-abot attorney mix kay katong akong utang unta sa una ba mahimo bagpunaan ako ron ikaw mo ma-defend imbes maningil ka ma-defensive siya punaan nga wa pa magkani ka kabayad sa unay na mao bitaw apiki kay ko ako kabayad mo nang punaan sa nako mubayad lang niya ako later hangtod nga ikaw na noon mo kuan ma-defensive. Madihado. So dili siya mulihay-lihay.
mo explicar lang siya nga mo puno sa iyang giutang. Unhan pa noon ka. No? Daghan ka mga ingana nga taktika. Oh. No? Mga taktikas pagpangutang. Pero apan, ato yun ng timanaan mga kabantay nga kanang daman sa good kay lisod kay ang panahon karon. Ang lisod no? kayo. Ato lang yung pangitaan og paagi nga mga maningkamot sa ta, So, nga mo na mabayaran ang utang. Mao na to, formal demand. Isuwat gina, niya demand. Unsa pay laing proseso ana. Ang mga ginagmayng kaso ron, attorney, sa apil na tingali ining utang, dili man na iditsog file sa hukmanan kay una, madlok sila nga makagasto. Kay usasad. doon na bayad og mukuha kag abogado. No, usasad na. Unya, pag ngadtungan ni sa korte kung doon na nay buruka, doon na nay kaso. So aron sa dili mahuot og maayo ang atong mga husgado, doon ay balaod nga ari lang una mos lupong tagapamayapa. Yes. Sa barangay. Barangay. Isettle lang mo dito ma-amicable settlement ba mo, ma-reglo ba mo. Ana na nga inigdili gyud mo magkasinabot nanay certification to file action. Nga adto na ipasa na dito, i-elevate na dito sa korte. Pero diri sa barangay gina mo abot ug una. So ato sa nang klarohon Sir Jun kay kasagaran nakadawat sad ko og complaint no nga kanang attorney kanang gingnan man ko sa kaning prosecutor nga ipa-file sa barangay kuno nga but naon dili man ni parihag barangay. Taga Guadalupe man ko kaning tawhana taga Mabulo o Banilad no layo na kayo. So kasagaran manggod nga mahindran sa ato ang mga kabantay no kay magtuo sila nga kailangan jud magbarangay conciliation. Dili di kinahanglan. So ang kanang barangay conciliation nindot kay na siya nga initiative kung same barangay ang kaning mga partido no. So na sila sa say for example Guadalupe nga usa ka sitio unya lain nga sitio ni siya pero same in the same barangay. Kaya raman mo pag kamo common ninyo nga barangay so puro gid mo makaadto sa barangay hall. Yes. So mga ingana nga kahimtang gani required jud na absolutely required jud ng barangay mediation proceedings. So unsa may mahitabo sa barangay mediation proceedings ang kaning lupon moy mag-discuss no nga unsa man ni kanang pwede ni nato maariglo kanang pwede mahitabo ba nga bayran lang nig taga kinsinas o say for example kani nga kantidad mo na siya ang kanang purpose sa kaning lupon no sa kaning barangay conciliation. Doon na sa uban gani nga mao'y nagpautang dugay na kaayo nya supposedly na unta to'y tubo o interest pero murag i-write off na lang ang tubo basta bayran lang ang principal. Yes, nasa na. So, murag pasaaron ka. Kinala mo promissory note, usasad na. So, ang kanisang kuandi ay, ang kanisa dayang ako nang hisgutan sa dang promissory note. Sige. Kanisang barangay, ato lang itong klarohon nga kung lahi gani mo nga barangay, kung Mabulo ka, Guadalupe ka, kung naka sa Lahog, unang usa na sa Pardo, kanang lisod, dili na siya required nga execute og barangay conciliation. Mahimog mo diretso na lang sa pag-file sa husgado. Yes, may pwede ra na siya. I-check ra na nimo nga barangay conciliation is not applicable. Okay. Not applicable. Now, mubalik ta aning promissory note. Sige. No, na-mention man jud natong promissory note. Kasagaran labi na sa panahon sa pag-eskwela no kanang madelay gani ka og bayad pugson ka og suwat og promissory note. Promissory note. Nasa uban nga ra labi na sa stage sa lupon nga nagsugod na sila og kanang conciliation proceedings human gipa-execute og promissory note sa kaning lupon. No. Now, kani manggong promissory note is an evidence of the kanang intention nga mubayad ko. Intention nga mubayad ko. Ni pirma gani ko diri. So doon ako intention mo bayad. So what does that mean? That's also kanang enforceable against sa katong ga-execute. Kay moingon man nga, uy, puto na no, ni-execute man kaning promissory note. Unya imuha ning signature, ikaw gahimo, human di ka mo bayad. Unsa man jud? Sipiat na ka. So mahog siya admission. No? Ni-admit na ka nga uy, naday utang, nakoy utang ni kaning tawhana. Unya ni saad ko mo bayad. Isaad ko mo bayad. Pero wa man ka kabayad. So mo na sad na ang distinction. So
pananglitan man gud mo execute kag promissory note, ang kasagaran buhaton moingon na sila nga ni-execute man ni siya promissory note. Pero so buhaton naon na siya intention to pay. Mo nang kasagaran nga ma-experience nato apan pag humag-execute sa promissory note kay nadakpan ko no or nakitaan sa barangay. Pag execute sa promissory note ni adto maglaing probinsya. Nisibat. So in that sense, ang kanang promissory note, the fact nga ni action silag sibat, no, despite the execution of the promissory note, mahug siya og kanang pwede ni siya mahug nga presumption of no intent of paying, no, deceit. So nagkasumpaki na ang iyang behavior ug ang iyang gisuwat sa promissory note. Yes. So ngara nga sense pwede na day na siya pasakan og estafa. Unsa man og pananglitan muabot gini dito sa husgado unya mapamatud-an nga sadan unsa may silot sa nakahimog estafa mapriso. So ang estafa man good dili man gud ni siya nag-base sa ang kanang length sa imprisonment nag-base na siya sa kantidad. So depende na siya sa kuan jud kanang unsay considerations, no, unsay mga deceit nga gipang-employ. Pero ato jud nang timan-an mga kabantay nga the moment gani nga mangutang ka with no intention to pay nga nakay sa imong sulod sa imong hunahuna nga ang imong intention kay pagpangilad ang sure jud na siyang makit-an nga estafa, no. O nya criminal liability na siya mga kabantay. Unsa may minimum ug maximum period sa priso ana Attorney Miko? Ako ning i-check sir na but ang kaning iyahang nasa prison correctional. Kay basin og usara ka semana ng priso mo yun sa ako laning ang okay tuson. rani, Ang tuson ko laning 1 week dili kong bayad. Ang kaning prison correctional nani siya sa 6 months and 1 day to 6 years. Ay, agoy. So dako jud ni siya ang kaning 6 years, no. Dugay sa na 6 years da. Usually ang akong prison correctional sa medium period, so nani siya sa 4 years at least. Okay. Pinakagamay ang 4 years. Now, wala ni siya doon na mga kaso nga og makonbikto, imprisonment and fine. Wala ni siya fine. Kay naa say fine og and fine ni siya. Og multahan na to ang tao nga wa makabayad. Unsa man niya pagbayad sa Samot. fine? So nindot sa nga question Sir Jun kay namanggod tay mga balaod nga unsaon pag-convert sa fines. Okay. So panalitan mo ingon tag 4 years ato lang ibutang 6 years imprisonment kay estafador maning tawhana 6 years. Pagka 6 years ana and a fine of say for example 150,000. And mubayad pa sila atong amount nga ilang giutang. So daghan nagbayro nun. Daghan na kayo. So unsaon nilag bayad nga na priso man. No? Ang kaning monetary claims kuhaon ni sa iyang existing assets. No? So kuha ni sheriff ni siya, i-convert ni siya. Kung doon na siya balay or sa balay, sakyanan, mo ni siya. Mga bisikleta, motor, mo na i-convert. Now ang kaning imprisonment 6 years naman jud siya, so klaro na. Pero ang kaning fine unsaon man igbayad nga di naman jud siya kabayad. Ang kaning fine i-convert ni siya into number of days nga or number additional of additional prison imprisonment. So lahi ni murag sa sunod lang siguro na nato i-con sa Jun kay lahi ni ang equation nasa ni Matt gamay ang kaning pag-convert sa fine into imprisonment days. Okay. Nindot na kain no? Ato ning padayonon daghan pa kay tag may isgutan may tungod nini pero magpahinom sa ta gikan sa ato mga sponsors. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mahulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity na mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Bring health into your home. Ako
Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto Papi. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lacto Papi. Sekreto sa mga champion. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Alas 12:31 na, balik ta sa atong tulumanon ang balaod ug ang katawhan. So, unsa to atong gibiyaan, Attorney Miko, ang may tungod sa mga civil kuan. So, kuan man good sir Jun, kanang fine, kanang fine, multa. Oh. So, katong fine, ang katong atong last gisgutan Sir Jun, ang kani-ganing fine, i-convert ni siya into a number of days nga pa na serve, no? Ato lang yan nang i-discuss og lain. Okay, nasa ni Matt, no? Essentially, it involves the minimum wage. Computon panalitan Computon, og 100,000 ang multahanan unya dili ka kabayad pila na ka Adlaw. o buwan ba nga Additional priso. Yes. Okay. So, nani siya kanang corresponding computation. Pero, balik ta aning sa civil, ato sa ning discussion ang civil liability. Mga imong tulubagon nga sibil kaysa in kontra sa tulubagon nga kriminal. Kay namagod tay aspeto nga ring katong gidiscuss kasagaran kaning estafa, no? Nga nay element of deceit. Unsa kay mahitabo sa tong mga kabantay nga aduna joy intention to pay, no? Nga kanang kinasing-kasing jud nilang gustong mubayad apan nagkalisod lang jud tungod sa kalisod sa panahon, no? Ang kani manggo mga ingani nga kahimtang mga kabantay kung pananglitan gani nga naamoy intention to pay. Ang mahitabo kay dili mo pwede makasuhan og estafa kay nganuman. The element of deceit is absent, no? Nagkalisod lang jud sa bayronon. So dili estafa, sa man to nila pag-claim? Mo claim sila under a civil nga case, no? Civil liability. So kung makitaan gani nga naay genuine intent to pay, naalay nagkalisod lang kay nagkalisod ang financial circumstance, no? Pero ni communicate og sakto og walay kanang purpose nga mo evade og no pattern of deceit ang angayra nga isangat kay kaning civil action for collection of money. Og civil action for collection of money dili mapriso ang dili ra mapriso, pero ang court mo intervene nga uy ni kuan man jud ka ani utang jud ka bayri ni. Okay. So mo nay civil liability. In contrast sa katong estafa nga criminal man gito. Criminal plus civil pa jud. So nakay salot sa criminal aspect unya pugson pa jud kag pabayron atong civil nga aspect. Doon ako'y pangutana kini kumon kay ni kay kabantay ko nga nining panahon na perti nang daghanang mga motor. Mga motor bisag asa kang karsadahan maggabas-gabas o say gani mag-drive ta sa four wheels nato. Sudlan kag kalitian ng kuyawan ka nga makasa nila pero sila gid mo'y kamuti riders. Pero nahitabo na tungod kay grabe na kaing pautang ron og motorsiklo. Ang tanang mga dealership sa mga motor lain-laing brand pautang. Gagmay ang down payment, makadana kag motor, dana kay motor. Pero ang mapakyas pagbayad anang motor, ila ramang embargohon ang unit. Nawa na may kihaay. Ila lang i-seize na lang nila. Dugay naman kay kadaghan na kay kag bitay. Ang bitay buti pasabot overdue. Kanang pila ka binuan man ang pagbayad,
mga 3-4 na kabuan wa kag bayad, embargohon lang namo ning motor. Anaon na nila pagsulbad ang problema sa loan, pangutang. Gitawag ba ni unsa ni kanang unsa ning pangutang og Credit. sakyanan So why maestafa ni? Walay mahug siya wala Sir Jun kay buta naon nagsin-negotiate naman mo ana. No nagsabot na mo nga uy unsa man ni mo kaniutang na recover man sa dang asset. recover. Dili siya mahug nga estafa pero pwede gyapon sangatan og money claims, no? Money claims. Kay ma-convert naman na siya ang ilahang obligasyon. So kana mga motor sa nato nga kuan, mga motor riders sa nato nga siguro nag-loan sila para sa motor pero nagkalisod, no? Nagkalisod sa bayad. Pangitaan lang jud unta nato og kanang paagi nga makuan siya, otherwise ma-embargo siya plus napay plus Sir Jun kay pananglitan kasagaran man gud sa loan contracts na jud nay gibutang nga interest rate. Doon na. So interest rate. So ang uban sad kung magpasagad sa tag loan, madakpan ta og loan shark kunuhay, no? Naman ay mga ingana sad mga loan shark. Ang mahitabo ana Sir Jun, usually tag-as kay na sila og interest rates. So mahug anag imuhang principal giutang, say for example 100,000 lang unta. Pero tungod sa kadugay sa impanahon nga wa ka ni bayad nahimo ng 1 million. Gikan sa 100,000, no? Posible sad naasad na yung mga legal nga considerations on their side, so dapat kung makaya gani ato lang nang suwayan og tubag, no? Ato lang gahinan og porsyon. Kaya ato sumatotal kita man say benefits, no? Kita may naka-receive sa benefits aning ato ang pag-loan. Kanang kuan, kanang mamalit og four wheels, mga auto, no? Unya igo lang siyang mo provide og down payment. Usahay ginagmay ang down kay na may promo ang mga dealership. Ginagmay unya tabangan lang na sila nga maka utang sa bangko, mortgage. Gi-mortgage ang bagong sakyanan ngadto unya ang bangko mo ay muhatag og full payment sa dealership adto ka magdata-data sa bangko. Yes. If you fail sa paghatag, ma-estafa ba ka? Makakihab ang bangko og estafa nimo or unsa? Depende na sa circumstance Sir Jun. Okay. Ato yun ang tanawon kung naabay elements sa deceit. Kana. So say for example nagbayad lang kag kanunay, apan nagkalisod lang jud sa panahon. Napikihan lang. Napikihan lang. Bitay, doon ay bitay. Naibitay. So civil liability ra jud na siya. No? Civil liability in so far as katong unpaid unya embargohon sa tong sakyanan. So sayang na kaayo ang imong down panglitan 100,000 di mong i-down. Usik na ka ito kaya di naman to iuli. Di na to mauli sad. On the part sad sa dealership, medyo naapod siya ay alkansi kay used naman ang sakyanan. Imo namang nagamit. O nangagaras-garas na to, ni depreciate na po to ang value. Kaya naman yung mga mileage, no? So sakto sad na. So for them to stabilize ang kanang mga ingana nga circumstances, motong ila pagyapong i-collect ang katong unpaid. Okay. So, mo na yung mga pangutanan ako akong manahunaan Attorney Miko kay kuang ka ini relatable ka ini sa kadaghanan sa atong mga tigpaminaw, mga yanong lungsuranon, ang mga bilyonaryo may dili mo sila ka-relate ani kay di man okay na sila naman. mangutang. Pwede magbundakan ra kag cash na yun. So angay sa dayni before na to nako ipakita siguro sa itong mga kabantay nga kanilang short nga description or short differentiation aning bahin sa estafa ug sa civil liability. Sige, paliho. So, na ako gipakita nga ra ato lang tong i-differentiate Sir Jun. Ang estafa has no intention of paying at all, no? It can be shown by kaning deceit or misrepresentation, no intention to fulfill the promise of repayment, and use the money for purposes never intended, and also kaning evading payment or hiding is proof, no, or is an indicia, no, kanang of a pattern of deceit. On the other hand, kaning normal claim or civil liability adunay intention to pay, na genuine kanang intent, apan nagkalisod lang jud sa panahon wa nila nabayran og sakto. Kunya nag-communicate and wa nitago sa lender og no pattern of deceit or fraudulent acts. Okay. So
kanag yung ang imog yung pagkamatinud-anon mao Yes. ginay matanaw diha. Mm. May nadili ka kaingong matinud-anon ka pero nagkuan ra day ka, nagpretend ra ka nga matinud-anon although you are not. Mm. Oh. Nya nasa day ko idugang gamay Sir Jun kay na mention man gito nato ang interest rates, no? Okay. Kaning interest rates manggod naani siya is based on contract, no? It's based on contract law, depende sa risk, no? Kung basin high risk kayo ang loan, na uban mo charge og 12 to 20%. Taas-taas na siya per month or per annum, depende. So, dako na siya because we're considering the risk, no? Apan nay uban mo ingon nga, attorney, kung ingana man gani 20% interest rate, dili ba na siya sayop or usurious? Oh. Mao sa nindot nga pangutana kay ato sa nang timan-an mga kabantay ang kaning gitawag nga usury law, kaning usury law kanang mag-ingon nga uy kaning nga interest rate dako ra kayo ni ato ning pamuban. Oh. No? This has been considered as suspended, no? So unsa may pasabot ana, pwede ra ba nga bisag unsa nga interest rate akong ibutang ngadto akong interest rate 100% per month. Madubol na og pilay principal. Oh, madoble, no? Although technically pwede na nilang masuwat. Pero inig-abot gani sa korte, ang korte manggod maka-decide na silang uy murag medyo taas ra kay ni Usurious. kanang bagagnaong rasad kay ni nga pang interest rate da ato lang sigurong pamubaan. Exorbitant. Exorbitant. So atong pamubaan. Inig pamubuan na depende na sa discretion sa court kung kaila ba nang ilang i-assess ang kaning risk at the risk sa kaning pagloan. But something we have to know, ang kaning legal interest rate mga kabantay, naradyo na siya sa 6% per annum. 6% kada tuig. Kada tuig. Mo nang legal interest rate. If nagbutang mo lain nga ra base sa inyong kasulatan, mo nay unang tan-awon sa korte. Ambot og nahibaw baka familiar baka ini Attorney Miko, kasagaran sa atong mga kaigsuonan labi naay mga tindahan, hagdo na sila sa mga Indian nationals. Kini mga Indian nationals gitawag na tog Turko. Pero dili gina actually Turko. Di man na sila taga Turkey. Taga India na. Unya, they are engaged into money lending. Kanang pahuam og kwarta. Daily ang ilang collection. For example, muhuam ka og 1,000, 1,000 pesos. Murag ilan na nang himuong 1,200 in a month's time. Sa to pa, mutubo nag 200 in 1 month. Kung saan man na nila, 1,200 divided by 30 days. 40 pesos ang adlaw. So, kahuam ka 1,000, pero kada adlaw kinalang mo data ka og 40 pesos. I-multiply na tog 10,000, 400 a day. Kuya Sad. Sa to pa, kada buwan ang tubo is 20%. Per annum, 240% na na. Ang isa siguro na tong eraser Jun kay kasagaran na kumakitaan nga mga loan contracts kay naay 0.01 per day or 0.1% per day. No? Per day nya imong i-compute sa pila ka adlaw. Sa 7 days pa lang nagkapadong 10 days pa lang nag 1% na ka, no? 0.1. So sa kanang 1% imong i-stretch out into siguro a month's time, 3% na. Sa 3%, mahimong 6, mahimong 9, 12, so on and so forth. Magkadako na siya. So, mga kabantay, tanawon yun na natong dita magpailad anang 0.0% per day. Perting gamaya, pero per day magunaon niya. Ang balaod, nag-ingon mag per annum. Meaning per year. Yes. So, complicated sa na siya. So, mga kabantay, ako lang yung panawagan sa inyo ha. Careful lang yung taaning mga di man sa ingon bati ang lending, no? Nindot kay na ang lending kay makatabang siya sa katawhan. Apan ato lang yung tanawon nga di lang ta magpataka og loan. Labi na nga nagkalisod ta or kabaw ta nga di na to mabayaran. Labi pa kun ang kwarta nga imong gilon dili ra po kay importante o gamitan. Yes. Gusto lang ka nga naagyo kay kwarta palit-palit og red horse, bangka, bagong cellphone, unsa pa na kanang utang responsibilidad ginani mo pagbayad. Tubagon yun na dapat. Kay luoy baya sad ang imong giutangan
iya baya gitong gipaningkamutan pod pag-earn adto. Mm. Oh, una imo lang kuhaon for dili meritorious nga mga katuyuan. Mm. Angay sad siguro ni natong ihisgot sad kaning small claims, Sir Jun. Sige. No? Pero unya na lang na inighuman sa laing mga pahinumdom. Yes. Okay. Pahinumdom sa takin nun, boy. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopathy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagpuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopathy, 100% natural. May gipiling edad, tanan mahimong moinom sa Lactopathy, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopathy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopathy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopathy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopathy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Lactopathy Health Alert. Likayi ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mao ang nahibiling food particles sa baba na i-decompose sa mga bacteria na may hinungdan sa bad odor. Ang Lactopathy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan niini. Ang pag-inom og Lactopathy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth, and gums. Inom og Lactopathy and bring health into your home. Bring health into your home. Balik ta sa atong tulumanon mga higala, doon na lang tayo nahibilin nga 12 minutos sa dili pa ang alauna sa kapunon. Naminaw mo sa tulumanon, nagtanaw mo sa tulumanon nga ang balaod ang katawhan uban ni Attorney Miko, Attorney Michael Sanchez Zabaliero ning inyong higala, inyong kabantay June Carillo. Atong gisgutan din niya ang lain-laing mga balaod apan karong adlaw mga higala sa atong episode. Una namong naisgutan ang may tungod sa estafa, unya sa civil liabilities, o karon atong isgutan ang may tungod sa small claims. Unsa man ning small claims, Attorney Miko? Okay. So, kuha ni siya, Sir Jun. Ang isat siguro natong i-disassociate ang kanimagong kasagaran na kumadunggan sa itong mga kabantay kay di lang tamo kaso kay buto naon-naon, mahal kayong bayad sa abogado. No? Mapugos pa sila og kanang pangita kuno og abogado para mo press sa ilahang claims. Apan mga kabantay nga naminaw nato karon na sa toy ipanghisgot kaninyo no. Ang kaning agi sa small claims no. Sige. Kaning small claims manggod are purely civil no, monetary disputes that are kanang panalitan nga mailhan nimo nga naay nangutang sa imuha, naay intention nga mobayad apan di lang jud ka bayad no. So mao ni siyang mahog nga civil liability matod sa tong gidiscuss kanina. So kaning small claims, Sir June, it is generally ang claims that are less than 1 million pesos no? So 1 million below no, 1 million pesos below can be filed under the small claims court no? Ang kaning small claims court mga kabantay, pwede ra jud nig kamo ra mo fill up. In fact nako ipakita sa inyo hang form no, na i-form nga ring atong ipa-flash sa tong screen kaning form 1 SCC no. Kaning form 1 SCC mo ni siyang plaintiff statement of claims no. Isuwat na nato nga ri ang kanang circumstance unsa may nature sa kaning utang. Usually ang pasabot ani kaning contract of lease, kaning mga rental, contract of loan or credit,
mga unpaid professional services, contract of sale, mortgage o kaning mga enforced barangay amicable settlement, no. So generally narani siya sa 1 million pesos and below. Unya asa ni i-file depende sa plaintiff. So unsay pasabot ana? Mo fill up ra kaning dokumento ha, kani nga document mga kabantay, this is both in English and in Bisaya. Pwede ra kag mo fill up niini, patabang lang kang siguro ngadto sa korte unsaon ni siya pag fill up, and then this is a document nga dili kailangan fill upan og abogado, no. Why abogado ang kinahanglanon? Yes, dili siya kailangan og abogado nga mo represent or mo file niini. In fact, pwede rag ikaw mismo ang moadto sa korte para mo discuss nga unsay circumstance aning claim. Pwede you can talk to the judge? You can talk to depende na sa huwis, Sir John, okay. Uban ay kanang uban judges nga gusto nga ato na ning humanon karon na maka mo magsettle bata or mag-discuss na lang tan ini nga kuan kay buto na naon summary proceeding ra man ni siya. Summary proceeding. Kung summary proceeding gani mga kabantay mo ni siyang kanang dinalian, mahulog. Ditso lang. Ditso lang. So ang kanilang siya mga kabantay, angay lang siguro nila tong i-check, no? Ato lang siguro ning i-post lang siguro sa dinato sa ato ang comment section sa ato ang Facebook para makitaan sad ang kaning plaintiff statement of claims. Kana ato nang ikuan isunod lang na nato sa posting sa mga comment siguro sa abwak. Ang balaod o ang katawhan nya adto dito ang kanang form nga makita. So ato ning klarohon mga kabantay kanang ang abogado ra prohibited sa pag-represent ani mga small claims kay nganuman ang tendency man gud ani if we appear in these proceedings mataas siya, no. And the purpose of these proceedings man gud kay para padali kuan madugay ko na ay abogado attorney kay magkuan magod mo musulti mag-Latin la. Mag-Juralix Sidlix na. So, muna siya nga kuan. So, the reason sad nga gi-prohibited ang mga abogado, mga kabantay. Dili lang sa ingon nga mag-Latin, no? Pero gi-prohibit ni sila kay para inexpensive siya, no? Dili siya mahal. So, pwede rag bisagyano nga tao ang mo fill up niya ni magpatabang lang niya ipakita sa korte niya mo na day ni magsugod na day ng proceedings. Claim form, no? Certification against forum shopping, evidence, contracts, receipts, promissory notes, and witnesses. Sa small claims na. Small claims ni siya. Usab ang kantidad below 1 million pesos. So, asa man gini i-file? Siya ay magbuot? Asa ni i-file? Pwede ba? As MTCC o sa man? I-file ni siya sa MTC or MTCC sa depende sa asa nga lugar ang kaning plaintiff or kaning agrabyado nga partido. Unya, atimanon ka ni sa kuan nga wala ba siya abogado? Yes, in fact, mo jud na ang requirement, no? Kung nay abogado nga magpa taka og tunga ni ning small claims case, murag kasaban jud sa huwis. Badlongon jud ta na. So, og doon na mo gusto nga small claims, moadto mo og mo fill out mo sa form. Unya, kamo ray mo hatod dito. Yes. Tingali kanang korte naa man ay gitawag og clerk of court, no? Mahimog ato mo kigistorya natin Charlie ato mo judge na yon. Tingali ato mo sa kuan. Patabang sa mo sa clerk. Clerk. Sa mga personnel. Pero mga kabantay dili ingon nga walay abogado jud involved ha. Kang ako lang kung tanaw ninyo kailangan jud mo magpa second opinion og abogado, magpatabang mo sa inyong personal lawyer nga unsaon ni pag-fill up, pwede ra sad motabang ang abogado. Pwede ra motabang. Ang restriction lang jud kung ang abogado mismo moadto sa korte. Mo appear dito. Yes. Magkasabaan ka sa West dili pud tingali kinahibaw ang mga abogado yes. nga unsa ng small claims. Nya ang usa para dili madugay. Madugay di noon tunay abogado. Mo man sa namo trabaho Sir John, we have to check kaning facts, no, kung sakto ba ni, if naabay ka nang angay i-dispute ani ato sang i-dispute due diligence pa mo. Yes. So mo sa nang purpose namo nga dili lang mo ang ebidensya dili ma-muddled so to speak, no. Okay, murag ang inyong kung mindset nga legal battle na ni. So kinahanglan dili tam sipyat ani atong ning ikuag maayo. Pero ang tumong gid ining small claims
aron madali ning settle. Yes. No. Madali siya og bayad, madali siya og Nga dili judgment. ni mo agig legal battle. Legal gyapon siya. Legal oh. gyapon na siya pero Oh. dili mo agi ba katong Kanang debate jud nga Oh. scrutiny nga kuan nga mag affidavit pa magbaws-baws no. Oh. Dili na siya ing ana. It's a summary proceeding diretso ra ni siya. Wa nay kuan, wa nay ganang ingong void ni ab initio. Oh. Duralex sidlex. O anay Latin-Latin. That So, is ultra virus. Delikado kayo. Kuya Usad. Oh, Oh. Sa old school na mga igala. Pero di man ang ilan, no? Nga, gamit sila ana. Pero mo na ilang naandan. Di mo kadungog ni Atty. Miko nga maglatin-latin din. Kuan, lawyer of the new generation and is Atty. Miko. Lawyer sad sa katawhan. Oh. So angay jud natong i-simplify ang kaning mga legal nga context. Dili mo communicate na atay isulti so that they will understand, not so that they will be confused. Oh. Ari na ta sa panapos, Atty. Miko, atong pasalamatan ang mga naminaw. Pikin naman ta sa oras. Salamat kayo sa inyong sananda, no? Thank you very much for watching sa atong Facebook Live sa Bantay Radio Cebu. Atol nining atong tulumanon ang balaod ug ang katawhan. Kato ni tan-aw baka to naamo sa YouTube, sa atong YouTube channel. O baka naminaw lang mo diha, wa mo kakita namo ang among tingog ra inyo madunggan kay naamo sa traditional media nga mao ang radio, ang FM radio nga nag-carry o nag-hook up na turon mo ang 98.1 DYPS BT Radio Tuburan Cebu ug ang 95.3 One Heart Radio Sambuan. Sangan sa Lacto Puffy ug ingon man sa Asil Laboratories. Kami ang inyong mga alagad. Ako si June Carillo. Ako usab ang inyong abogado sa kahanginan. Ako si Atty. Miko Sanchez Zabaliero. Hangtod sa sunod, gayon, maayong adlaw. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Hour service Bantay Radio brings you the local and national issues across the land, reaching over 10 cities and municipalities, simulcasting 3 frequencies on the AM band. El Nuevo Bantay Radio, El Nuevo Bantay Radio. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.